Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong mga post na kumakalat ngayon, mga litrato ni dating Speaker Martin Romualdez. Kapansin-pansin, bigla siyang pumayat. Kumpara mo yung mga litrato niya nung una, medyo malaking kaibahan ngayon. Nagiging slim yung may post si Congresswoman Bernadette Barbers. Close up picture nila, selfie picture with Congressman Romualdez. Yeah, makikita nyo, lumiit dito niya, pati mukha niya. Medyo mas okay na ang pangangatawan niya ngayon kumpara nung una. So, ano ba ang dahilan? Bakit bigla siyang pumayat? Maraming rason yun. Ako, nung una, malaki rin ang katawan ko. Kaya lang, I made it my goal na kailangan pumayat ako. Kasi kung malaki ang katawan, overweight, it's not good for our health. Kaya, congratulations kay Congressman Romualdez dahil gumanda yung pangangatawan niya. Okay, so, ito, si Pangulong Marcos Jr. naman, may mga picture siyang kumakalat, although wala namang live video or ano, na may mga inaatinan niyang mga okasyon, example yung sa Pasay, parang tungkol at yun sa mga robotics. May mga picture siya na kinakamayan niya ang mga robots. Kaya lang, may nakapansin dito sa kanyang tagiliran, sa kanyang tiyan, parang bumukol na sabi ni Pambansang Dalaga, parang belt bag. Kaya lang, nandun sa loob ng kanyang shirt, ang belt bag. Basta makikita mo, bumukol dito sa kanyang right abdomen yata. So, sinabi lang belt bag. Kaya lang, bakit may bukol doon sa kanyang tagiliran? Tanong lang naman, napapansin lang ng mga netizens. Okay, pag-usapan natin yung biglang nagpakita si dating Speaker Romualdez sa session ng Kamara kahapon. For a long time siguro hindi siya nagpakita. I don't know kung nag-leave ba siya o no. Basta nagpakita para siyang artista. Pinagkaguluhan siya ng mga kongresista. At timing din na kahapon in-endorse na rin o inirefer na ng House Secretary General yung dalawang impeachment complaint laban kay VP Sara doon sa Office of the Speaker of the House. So, I don't know ba it's coincidence o talagang sinadya nila na gumalaw na na-initiate na yung impeachment complaint ni VP Sara. Tapos yun din yung araw na nagpakita si dating Speaker Martin Romualdez. So, may nabasa akong post ni Attorney Regal Oleva na timing is everything is important. So parang ang mensahe ni Martin nandito na ako. I'm watching from a distance. So, yung kay Pangulong Marcos, basically patay na ang impeachment laban sa kanya. Naibasura na totally. And expected yan. Hindi na ako nabigla. Maraming nagsasabi na hindi, it's no surprise at all na maibasura ang impeachment case laban kay PBBM. Parang drama lang yun, sarsuela. Okay? Para ipakita na patas daw ang parang they're just doing their job, itong mga kongresista. So,
nagkaroon ng due process, impeachment ng Pangulo. Ito ngayon, binabantayan na nila ang impeachment case laban kay VP Sara. So, ito na ba? Magsisimula na ba ang bloodbath? Kasi, magbobotohan na naman yan. Is it sufficient in form? Madali lang yon. Substance? Tingin ko, papasayan yung kasi karamihan dito sa kongresista ay kontrolado pa rin o kaya ang loyalty nila nandyan pa rin kay Speaker Martin Romualdez. Kaya ang opinion ko, assessment ko, itong impeachment complaint laban kay VP Sara makakapasa sa Committee on Justice at iaakyat nila sa plenary. At doon na ang tunay na labanan ay sa plenary dahil pagbubutuhan na nila kung iaakyat ba nila sa Senado o hindi. May mga kongresista na alanganin ng pipirma o alanganin ng boboto ng yes. Kung yes ang boto, aakyat sa Senado. Kung no, hindi. So, ang ibang kongresista alanganin na dahil malapit ng eleksyon at ayaw nilang mapag-initan sila ng taong bayan na sumusuporta kay VP Sara. Ang iba naman gustong-gusto na ma-impeach, ma-convict si VP Sara para mawala siya sa 2028. Kaya ang tunay na labanan yung plenary sa Kongreso, baka dito na magkakatotoo yung sabi ni Senator Amy na yung budget for 2026, naglaan sila doon ng mga pundo na pwedeng ipamigay ulit sa mga kongresista na boboto sa impeachment, pabor sa impeachment ni VP Sara, kaya makakaakyat pa rin. So, meron pa rin incentive budget ngayon para sa mga boboto pabor sa impeachment ni VP Sara. So, ang tunay na labanan sa Senado ulit, kailang huwag tayong mag-alala dahil kompleto pa ang mga bilang ng senador na sigurado maa-acquit si VP Sara. So, let the bloodbath begins. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Tagaan-ugsin. Magbabaya ay akin. Salamat. Salamat tayo, sir. So muna ni ang balay ni Kuya sa natag sa Yaha. So muna ni ang itsura sa ilang balay nga magkatuluan gyud sila tungod sa kuana kadugayon na. Ilang balay yo. Pila na ni katuig ya inyong balay? 12 years na ni siya. 12 years na. Oo. So, Sa 12 years, atong niaging tuig na nasunog ni siya munig ani ang kon ani. oo. Kini wala na nako niya na ni kay Oo. ako lang mong nagito. Lagi so nasunugan mo. Mm. So karon makakuha na mo og balay kay natagaan naman mo gero. Oh, salamat kay sa kwan sa nagtabang sa Yero. Mm. Hinaot ko nga dagan pa mo matabangan nga mga kwan nanginahanglan sa inyo. Kaya namin kasing-kasing sa pagtabang sa mga kapusang pareha. So pila ka buok imong kuan niya, imong anak? Kuan 5 puro bay. So tanan na naga-eskwela. Oh, eskwela na tanan. So unsa nay grade? Ang isa ka anak na ako nag-eskwela sa USTP, diya sa Mirayon. Dahil sa Pandayon, sa Boksok, sa Talakag. Duha ka college na ako. So Elementary o high school ang ban. oo, so kuan ra gid biya ba ang imong pagpaningkamot? Unsa may imong trabaho ya? Panday ra ko, niya ayha ra po kumakain kami na imo ko panday po sa ako. Oo.
So kuang gyud medyo lisod gyud ang kinabuhi. So nasunugan pa mo inani pang itsura sa inyong balay nga dako na kayog mga buslot. Oo, so salamat kayo ya. Sige, salamat. God bless. Oo. So muna niyang itsura sa balay ilang kuya nga nasunugan sila.